Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So nandito na tayo sa learning task number 2 natin, So learning task number 2 natin para sa week 7, So ito yung A, So ito muna, sagutan natin. So number 1, ang tanong sa atin ay what are the rules in adding or subtracting radicals. So, paano daw tayo mag-add at mag-subtract ng radicals? So, minabuti na sir na isulat itong mga ito, para explain sa inyo ng briefly, pero alam kong may intindihan ninyo, So, tatandaan, so sinulat na sir, Take note that only similar radicals can be added or subtracted. So, kagaya nung ginawa natin sa learning task number 1 para sa week 7, yung doon, nag-add at tayo nag-subtract kasi sila ay similar radicals, So, pag sinabi nating similar radicals, so same yung index o yung order and then same din yung radicand. So, ginawa na nga natin ito yung previous na topic natin, So, again, tatandaan, pwede lang tayo mag-add at mag-subtract ng radicals kung yun ay, lagyan natin, similar radicals, So, again, we can only add, so ulit-ulit si sir, para mas lalo nyo maintindihan, we can only add or subtract pag yan ay similar radicals. So, okay, paano tayo mag-add at mag-subtract ng similar radicals? So, na ito. We only add and subtract the numerical coefficient. So, kagaya nung ginagawa ni sir, kita nyo naman, inihiwalay pa ni sir, let me say, yung may imaginary one, So, yun yung numerical coefficient. Then, pagka-add daw natin at pagka-subtract nung kanilang numerical coefficient, ano daw ang ginagawa? Affix the common radical. So, doon sa previous video lesson ko, ang sabi ko sa inyo doon ay, then, copy yung radical lang, kinakopy lang natin yung common radical. So, i-affix lang natin yung common radical. Okay? Next, number 2. Sir, paano naman ang pagmumultiply ng radicals? So, paano tayo magmultiply ng radicals? So, dalawa ang pwede nating consider, Kasi meron tayong tinatawag na radicals of the same order o kaya yung index. So, ang index natin ay ito, yung nasa taas na yan. So, kung yan ay walang number dyan, so, ibig sabihin, yan ay square root, So, imaginary yung 2. So, same order or index. So, ito yung order o kaya ay index na tinatawag natin. So, pag same order daw at saka index, kagaya nung ginawa natin dun sa similar radicals, so, gagamitin natin yung property na ito. So, imumultiply lang natin yung nasa loob. Tama ba? So, A times B. So, ngayon yung AB. And then, so, yun yung common index natin o yung order. And then, pag ito ay pwedeng halimbawa ay masisimplify, so kagaya dito, kaya sinunod ni sir ito, then simplify. So, naituro na naman ni sir yung kung paano mag-simplify ng radicals. Okay? Yan. Parang medyo mabilis-bilis ito ng kaunti, So, paano naman sir kung halimbawa ay different order or index? So, sir, paano ba yung different order or index? So, halimbawa, sulat ni sir dito. Gagamitin ko rin ito, ha. Pag sinabi natin different order or index, different, So, let me say the nth root, n. N yung kanyang index o yung order niya, the nth root of A times. Paano yung naging different? Mth root. So, M ang ginamit ni sir of B. So, hindi ko siya pwedeng pagsamahin na kagaya nito. Okay? Kasi siya ay magkaiba. Ito ay nth root, ito ay mth root. Okay? So, gawin nating mas, anong tawag dito? Makatotohanan, halimbawa, hindi gagamit si sir ng m at n. Okay. Halimbawa ay square root of A times the cube root of B. So, yun ay different order or index. Ito square root, ito ay third root. So, hindi ko siya pwedeng pag-multiplyin. So, ang gagawin ko ay express ko sila sa radical
with same index or order, then kagaya doon, babalik tayo rito, then saka natin isi-simplify. Ay sir, paano itong may express? So paano may express? So ito, yung square root of a, pwede ko siyang isulat na a raised to the power of 1/2. Tama ba? Kasi na square root. Times yung b raised to the power of 1/3. So, gets nyo? Okay, and then babalik ulit tayo dun sa ginawa natin ng mga nakaraang lesson. So, siya ay magiging na siya. Anong tawag dito? Kukuhain natin ng common denominator. So siya ay magiging 6, So siya ay magiging, so ito ay magiging ang tawag dito. So 1/2 times 3. So yan ay magiging 6 1/6. So magiging same order na or index. So ito naman ay ginawa na natin nung nakaraang lesson natin. And then pag same order na uli, so balik tayo dun sa rule number 1. Then simplify. Okay? Then next, number 3. So mas malalaman nyo ito yung susunod natin ditong learning task, learning task number 2 B. So mas maintindihan nyo ito. So pagtapusin muna natin tong learning task A ninyo. Okay? So next, paano daw naman mag-divide o rationalize ng radical? Okay. So rationalize so ito ay binigyan na kayo ng pahapyaw nito ng mga nakaraang lesson. So radicals of this, so dalawa pa rin yung i-consider natin kagaya sa multiplication. So radicals of the same order or index, so i-use natin yung property na ito. So again, same index or same order, so divide lang yung nasa loob. So A divided by B, ayun, and then copy the index, yung common index nila. So na yan. And then rationalize the denominator. Okay. Ano ba yung pag-rationalize ang denominator? So isinulat na rin isa. Rationalization is the process where you simplify the expression by making the denominator free from radicals. So again, sinasabi lagi sa inyo Sir Inoy na isang mathematical expression ay hindi pa simplify kung ang denominator niyan ay may radicals. Kaya tayo ay nagra-rationalize ng denominator. Okay, sir, paano po yung example niyan? So yung susunod na video lesson ni sir ay naandun. So ito ay binigyan ko lang kayo dito ng anong tawag dito? Notes, Notes. So kung napapanood nyo to habang pinapanood nyo, pero sa bagay pwede nyo balikan, So isulat nyo na sa inyong notebook, para mas lalo nyong maintindihan. And then syempre, yung pangalawa, radicals of different order or index. So kagaya sa multiplication, meron ding radicals na different order. So paano daw yun? So ganun din, kagaya ng sa multiplication, i-express natin sila as radical of the same order. So balik lang ulit tayo, doon sa rule letter A. And then rationalize the denominator. Okay? Then lastly, so so balikan nyo na lang kung hindi nyo na sundan para masagutan nyo inyong papel, Okay. Then lastly, itong number 4, Okay. So, tinanggal na sir. Paano daw naman tayo mag-rationalize if the denominator is a binomial radical? So nabigyan na rin kayo nito ng pahapyaw ng mga napahapyaw na pagsasagot ng mga nakaraang video lesson ni sir. Okay, paano daw? So we simply rationalize the denominator using its conjugate. So na yan. So nilagay na rin ni sir kung ano yung conjugate para hindi na kayo mahirapan. Conjugate is formed by changing the sign between two terms in a binomial. So ginawa na natin yan. Halimbawa ay, ang conjugate ng A plus B?
So, ang conjugate ng A plus B, so yun ay binomial. Ang sabi, changing the sign between two terms. So, papalitan ko lang yung sign. So, that will be A minus B. So, ito yung conjugate. Okay? So, i-apply natin ito, mga rules na ito, how to add, subtract, multiply, and divide radicals. So, yung susunod na video lesson ni Sir. Okay? So, maraming salamat dun sa mga naghintay para sa video lesson na ito. So, sana ay inyong matutunan. So, isang pahapyaw uling na video para inyong tingnan pa uli. So, na yan. Okay? So, wag nyo na isulat yung mga example dyan ni Sir na nakalapis. So, pagsasagot natin ay mas lalo nyong maintindihan kung paano yung mga rules na yan. Okay. So, again, maraming salamat doon sa mga nag-PM o nagpahatid ng mga mensahe na sa sunod na po yung mga video lesson para matapos na. Okay, so ito na. Tapusin natin to ngayon, okay? So, maraming salamat muli sa inyo mga grade 9. Thank you.